Ayan. Okay, so yeah. Ang objective natin is hahanapin natin yung resultant, tapos i-break natin into components para dito sa T at saka N. Okay, so first off, hanapin muna natin kung ano yung value ng R resultant natin. So R natin is equal lang naman sa Rx squared plus Ry squared, which is given na dito, no? So siguro sulat ko na lang para mas kita. R1 is equal to 480 pounds. Yan. So yung R natin magiging equal lang sa 300 squared plus 480 squared. So yan, 566.0389 pounds. Yan. Tapos hanapin natin yung angle dito. So siguro pangalan natin siya as dito theta na lang. Okay, so magiging ano yan, imagine mo yung Ry nilipat natin dito, nandito si Ry. Okay, so magpo-form tayo ng triangle. So dito si Rx, dito si Ry, tapos ito yung theta natin. Okay, so since ang given sa atin is yung opposite saka adjacent, gagamitin natin is tangent. No, so tangent theta is equal sa opposite Ry over Rx. Kasi yan yung adjacent. So kung ililipat natin, tatanggalin natin yung tangent, lilipat sa kabila, gagamit lang tayo ng R tangent. Yan. Tapos input natin yung values nila Ry tsaka Rx. So ang Ry natin is 480 all over 300. So yan. Ang kala mahaba pero hinimay-himay ko lang kasi. So yan. Ang sagot natin ay 57.9946 degrees. Okay, so ang kailangan natin is itong angle na to, kasi hahanapin natin yung components ng R with respect dito sa N tsaka yung T. Okay, so paano natin hahanapin yan? Meron tayong given angle dito. So may imagine mo yung theta natin equal siya kapag pinag-add itong 30 degrees tsaka itong phi ata tawag dyan, ewan ko, basta yan. So magiging theta is equal to 30 ito plus yung phi natin. Ano ba yung theta natin? Di ba nasolve na natin? So 57.9946 is equal, plus pala to, sorry, 30 plus phi. So yan, shift solve mo na lang or lipat mo to, nasa sayo naman. Para ako shift solve na lang para sigurado. Yan, so yung phi natin, phi, basta phi na lang tatawag, 27.9946 degrees. So nahanap na natin yan. Paano natin nahanapin yung components ni N sa T, yung components ni R with respect dito sa N at T? So tayo, adjust natin to. Imagine mo yan as ganito. Ito na yung magiging y-axis mo, ito na yung x-axis. Okay, hindi na natin papansinin to, yung dating Rx at Ry. So siguro mas okay if i-drawing ko na lang ulit siya para mas ma-visualize natin. So ito si N, ito si T. Ano? So ngayon meron tayong R na dito. Si R na equal sa 566.0389 pounds. Tapos, to-compute din natin yung angle dito na sulat ko na lang 27.9946 or yung 50. Kumbaga ito
Imagine mo, huwag mong pansinin to ah. Ito yung Y, ito yung X. Parang dinrawing ko lang ulit siya dito. Ganyan na yung tsura niya. And ang goal natin is mahanap to. Tawagin natin yung tino lang. Tapos ito, CN. Yan. Nakalagay na pala dyan. Basta ito si T. Binura ko pa. Tsaka si N. Ngayon, kung mapapansin mo, para mahanap natin to, hindi pa gagamitin lang natin to yung R. Tapos, since may angle sa gitna ng R tsaka nung hinahanap natin, gagamitin natin is cosine. Cosine phi. So, magiging R is 566.0389 times cosine ito, 27.9946 degrees. So, magiging sagot dyan ay 499.8077 pounds yung N natin, which is yan yung sagot. Okay, next, itong T yan naman is magiging equal sa R. So kita mo wala dito yung given angle, so sine ang gagamitin natin. So T is equal to sulit ko na lang dito, T is equal to R sine phi ano man yan. So, R natin is 566.0389. Hindi mo naman kailangan sulatin to. Parang pinapakita ko lang naman. So, sine 27.9946. Ang compute natin ay 265.6921 pounds. So, yan yung T. So, yan yung sagot. Dali lang naman. Saglit lang siya. So, again, as a recap, hinanap natin si resultant, yung angle, no? Tapos, hinanap natin to, in which, sabi natin, theta is equal sa 30 plus itong phi, pi. So, nahanap natin yan. And then, disregard na natin yung lumang x, tsaka lumang y-axis. Titingin na tayo dito sa resultant, tsaka yung t at n. Kaya naging ganito na yung diagram natin. No? So, yun lang naman. Yay.